Eto na ang bawi ng Amerika o ng Estados Unidos mga tol, no? Estados Unidos hindi nakapagpigil, pumasok na sa Skoda Shoal. Mga tol, etong video panonoorin natin mula kay Kian Thoughts. Bago ang lahat, wag niyong kalimutan mag-subscribe sa kanyang YouTube channel. Nakalagay po ang link sa ibaba. At kung bago ka pa naman dito at trip mo yung mga ganitong klaseng reaction video, commentary, opinion, criticism at kung ano-ano pa, syempre mga tol, sa iba't ibang uri ng topic, no? Pero madalas tayo mga kapatid kapag ang usapan natin tungkol sa soberanya. Yan, kung gusto yung mga ganyang usapan mga tol at pwede kang makisali ng ating talakayan, huwag mo kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka pag may mga bago tayong reaction video tulad nito. Alright, so wag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to mga tol. Estados Unidos hindi na nakapagpigil. Pumasok na sa Skoda Shoal. Malakas na puwersa ipinadala na ng Amerika bilang suporta sa Pilipinas Nako, matapos malamang. ang marahas na pagbangga ng China sa barko ng Philippine Coast Guard na BRP Teresa Magbanwa. Malabang nanginginig na naman ang tuhod dito mga tol. Ng mga tagapagsalita ng incheck. Agad namang umalma ang Chinese government sa aksyon na ito ng Amerika. President Bongbong Marcos Jr. nagsalita na hinggil sa pinakabagong agresibong aksyon ng pagbangga ng China sa ating barko sa West Philippine Sea. Actual video ng pinsala ng barko ng Pilipinas ipinakita ng Philippine Coast Guard sa publiko. Yan yung butas oh. Ano yan tinumbok mismo ng barko nila mga tol Samantala, ang Pilipinas nanindigan na hindi aalisin ng PCG ang ating mga barko sa Sabina Shoal. European Union at iba pang mga bansa nakiisa sa Pilipinas sa pagkondena sa marahas na aksyon ng China sa West Philippine Sea. Eto mga tol sa palagay ko hindi dahil sa galit ang European country o union sa China. Kumbaga lumalagay lang sila sa tama. Tayo mga tol, ito personally, hindi naman tayo galit sa China o sa mga incheck. Lumalagay lang din tayo sa tama. No, hindi dahil sa bansa natin ng Pilipinas, pero syempre number one na yan dahil bansa natin ng Pilipinas. Meron naman tayong katibayan at ipinaglalaban na atin ang West Philippine Sea. Diba? Ayon yan sa UNCLOS, ayon sa arbitral ruling, ayon sa international law. Pero dito sa bandang to mga tol, sinong matutuwa kapag yung bahagi mo kinukuha ng iba? 'Di ba? At alam 'yan mga tol ng ibang mga bansa na itong mga ganitong agawan o ganitong mga pagiging ganid o sakim pwede talagang pagmulan ng gulo na makakaapekto sa ekonomiya ng maraming bansa mga tol. Kaya sila nakikialam. Ako po si Roy Zen, welcome sa Kian Thoughts. Kung hilig mo ang mga ganitong videos, mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga susunod na upload. Yeah. Skoda Shoal. Ikinagalit ng China ang ginawa ng Amerika kung saan nagpadala ito ng surveillance aircraft sa Sabina Shoal matapos nga ang marahas na aksyon ng Chinese Coast Guard sa BRP Teresa Magbanwa nitong Sabado. Matapos nga ang ginawang pagpapatrolya ng Philippine Coast Guard sa ating nasasakupang teritoryo sa West Philippine Sea kung saan 3 beses na intentional na binangga ng barko ng China ang barko ng Pilipinas. Heto at kagad namang inalmahan ng China ang ginawang pag-iikot ng isang US aircraft sa himpapawid ng Skoda Shoal. Dito mga tol may video tayo dyan May video tayo na intentional talagang binangga ng mga barko o ng barko ng China itong ating BRP Teresa Magbanwa. Sa kabila nun mga tol, tahasang pinasisinungalingan yan ng China at ang kanilang sinasabi, tayo daw ang intentional na bumangga sa kanila mga tol. Isang napakalaking kalokohan yon dahil malinaw na malinaw talaga sa video mga tol, tinumbok nila tayo, di ba? Ayon sa report ng China, Yan, eto sinungaling yan. isang US Navy P-8 Poseidon Maritime Patrol aircraft ang nakita nila sa himpapawid ng West Philippine Sea na di umano'y nakakagambala sa mga operasyon ng China Coast Guard. Nakakagambala sa kanilang pang-aapi. Nakakagambala sa kanilang pambubulas mga tol. 75 nautical miles lang ang Skoda Shoal mula sa kalupaan ng Palawan. Ngayon, paano magiging kanila yan? Diba? Nagsasagawa sila dyan ng mga illegal
na mga aktibidad mga tol. At kaya nandiyan dyan ang BRP Teresa Magbanwa dahil nga sa nadiskubre natin na binabalak ng China na magtayo ng panibagong isla dyan. Pero mo 75 nautical miles lang yan o 100 plus kilometers lang yan mula sa Palawan. Nandiyan dyan na sila mga tol. Oh, ngayon nakakita sila ng eroplano ng Amerika lumilipad. O bakit di nila in-intercept? Bakit hindi sila nagpakawala ng flare katulad ng ginawa nila rito sa Pilipinas? Bakit? Kasi hindi nila kaya. Malaki raw ang posibilidad na nangangalap ng mga impormasyon at nagsasagawa ng radio frequency jamming sa mga sasakyang pandagat ng China ang eroplanong ito. Ayon pa sa PRC, ang presensya ng P-8 Poseidon aircraft ng US ay nagsisilbing motibasyon para sa Pilipinas upang magsagawa ito ng mga provokasyon laban sa China sa pinagagawang teritoryo ng WPS. Isa pa yan, kasinungalingan din yun. Paano tayo gagawa ng provokasyon sa kanila kung nandirito tayo mismo sa loob ng ating bakuran? Diba? Never tayong pumunta o tumawid sa bakuran nila mga tol. Sila ang nandirito sa loob natin at sila ang gumagawa ng provokasyon. Ay, Gusto nila sa atin manggaling ang unang putok para meron silang dahilan para makipaglaban sa atin. ayon pa sa Beijing, sinasabotay di umano ng mga ganitong hakbang ng Amerika ang kapayapaan at katatagan sa rehiyon at dapat daw ay tigilan na ng US ang pangihimasok sa issue sa South China Sea. Pigilan ninyo kung talagang malakas kayo, pigilan ninyo. Samantala, sinabi naman ng United States Coast Guard Pacific na sa kabila ng mga narrative ng China na inosente sila sa intentional na pagbangga sa barko ng Pilipinas, ipinakita ng kahuli-hulihang insidente sa Escoda Shoal na ang China ang siyang nagpapagulo sa karagatan na Tama. sakop ng Pilipinas. Ang ganda nun. Ang ganda nung ano na yun. Tama talaga eh. 'Di ba? Kasi ang naratibo ng China, sila inosente, sila binangga. Napakalaking kasinungalingan yun dahil kitang-kita mga tol kung paano na inikutan at binangga ang ating barko tapos sila inosente. Ito kitang-kita talaga na sila ang gumugulo ng kapayapaan. Makikita kasi na noong August 31, 2024, intentional na binangga ng China Coast Guard Vessel 5205 Ayan, ng maraming beses ang barko ng PCG na BRP Teresa Magbanwa sa bahagi ng Sabina Shoal na 75 nautical miles lamang ang layo mula sa Palawan. Ito dito sa puntong to, ito sa tagpong to mga tol. Kahit sinong engot ang tanungin mo, yung engot mismo alam ko sinong bumangga dyan eh. 'Di ba nasa tagiliran ng BRP ano yan, no, BRP Teresa Magbanwa, sila yung tumumbok sa atin tas tayo daw ang bumangga sa kanila. Kahit engot ang tanungin mo, maliban na lang mga tol dun sa bulag. Yung nagbubulag-bulagan, yun, mahirap talagang ano yun, mahirap talaga sabihin nun di niya alam. Yun ang pinaka-safe niya, hindi niya alam, di niya nakita. Kahit ipakita mo sa kanya to, pipikit siya tas sasabihin niya China talaga ang inosente. Mga nagbubulag-bulagan dito, ang dami niyan mga tol. Yung mga pag tinanong mo, no comment. No, yung mga ganyan dito sa Pilipinas. Ang dami niyan dito. Ayon pa sa US, ito na ang ikalimang beses na nagkaroon ng komprontasyon sa pagitan ng China at Pilipinas kung saan ipinipilit ng mga Chino na paalisin tayo sa teritoryong sakop na sakop ng ating exclusive economic zone. Sad pa ng pamunuan ng US Coast Guard Pacific na malaki ang posibilidad na ang presensya ng dalawang naval tugboat ng China ay maaaring magsagawa ng sapilitang paghatak sa mga Philippine vessels upang tuluyan na nitong angkinin ang teritoryo. Sa kabila ng pagkumbinsi ng China sa kanilang mga sarili na profesional at naaayon sa batas ang kanilang mga ginagawa, taliwas naman ito sa nakikita ng mga bansang agad na kinundi na ang karahasan ng China. Ilan nga sa mga bansang nagpakita ng pakikisa sa Pilipinas ay ang New Zealand, Canada, Taiwan, Japan, Germany at iba pa. Maging ang European Union ay agad na nagpahayag ng kanilang pagkadismaya sa China sa marahas nitong aksyon sa Escoda Shoal. Yeah. Sinabi naman ng Deputy Commander ng US Coast Guard Pacific na si Rear Admiral Andrew Sugimoto na nagtalaga sila ng support cutter na umiikot na nga sa dagat sa Indo-Pacific region at nagbibigay ng pagsasanay at tulong sa mga kaalyado nitong bansa. Dagdag pa ni Sugimoto sa isang press briefing na inilipat ng US Coast Guard
ang mga sasakyang pandagat na ito sa rehiyon upang matugunan at matupad ang pangako nito sa kahandaang tumulong sa Pilipinas. Sa inilabas naman na press statement ng White House, agad na kinundina nito ang marahas na aksyon ng China at nanawagan nga sa bansang ito na itigil na ang mga delikadong hakbangin. Ayon pa sa US, dapat ay kumilos ang China ng naaayon sa international law. Wala. Mahirap yung ganun sa China mga tol. Wala silang pagkilala sa batas kasi ang gusto nila sila ang kilalanin ng batas. Yung batas nila dapat daw manaig sa buong mundo. Ganun sila ka ano. Walang hiya. Binalaan din ng Amerika ang China hinggil sa Article 4 ng 1951 United States-Philippine Mutual Defense Treaty kung saan handa ang kanilang bansa na ipagtanggol ang Pilipinas lalong-lalo na sa mga ganitong uri ng pag-atake. No? Kita niyo Ayon pa sa ginagawa nito Estados mga Unidos, Chekos. Oh. ang pag-atake sa Pilipinas ay pag-atake na rin sa Amerika. Kailangan talaga makutusan yan eh. Yun ang kailangan nilang maranasan eh. Samantala, nagsalita na si Pangulong Bongbong Marcos Jr. hinggil sa insidente sa Escoda Shoal noong Sabado ika-31 ng Agosto 2024. Sinabi ng Malacanang na nananatili ang stance ng Pangulo sa peaceful resolution sa issue ng agawan ng teritoryo sa West Philippine Sea. Gagamitin daw ng Pilipinas ang lahat ng diplomatikong pamamaraan at pagsunod sa international law sa pagsasagawa ng mga hakbangin para maresolba ang problemang ito. Ibig sabihin, panibagong diplomatic protest na naman at patuloy pa rin na mabubugbog at kakawawain ng China ang ating mga barko sa West Philippine Sea sa mga susunod na araw dahil alam naman natin na hindi naman sumusunod sa mga ganitong malulumanay na aksyon ang bansang China. Tama rin eh no? Diba? Yung diplomatic protest natin mga tol, do alam naman natin kailangan natin gawin yun, pero sana dagdagan. Wag yung puro diplomatic protest lang kasi hindi naman talaga sumusunod tong China eh. Diba? Hindi naman kasi sila talaga nakikinig eh. At baliwala sa kanila yung claim natin kasi nga para sa kanila wala tayong karagatan. Kahit nga dun sa kabilang bahagi ng bansa natin mga tol, pinangalanan na nila yun eh. Pag nagtagumpay na sila rito sa West Philippine Sea mga tol, aangkinin din nila yung kabila. Ganito kalaki ang butas na tinamo ng BRP Teresa Magbanwa matapos nga ang marahas na pagbangga ng 3 beses ng barko ng Chinese Coast Guard sa barko ng Pilipinas. Ayon sa PCG, kailangang magpadala ng karagdagang team sa Escoda Shoal para mainspeksyon ng maayos ang tinamong pinsala at matiyak ang kakayahang maglayag ng pinakamalaking barko ng Philippine Coast Guard. Sa kasalukuyan, nakapalibot sa nag-iisang barko ng Pilipinas ang maraming mga barko ng China. Ayon kay Ray Powell na isang maritime security expert, ito ang kauna-unahang beses na nagpadala ng mga tugboat ang China sa Escoda Shoal, kaya naman malaki nga ang posibilidad na gagamitin ito para tumulong na hatakin ang mga barko ng Pilipinas at alisin ito sa mga bahura. Matatandaan na ilang beses na ang inutos-utusan ng Beijing ang Maynila para alisin na ang mga barko ng Pilipinas sa bahurang ito na pasok naman sa ating exclusive economic zone. Hindi natin gagawin yun. Ayon natin man kay gagawin Rear yun? Admiral Roy Vincent Trinidad, tagapagsalita ng Philippine Navy for the West Philippine Sea, dadagdagan ng Navy at Air Force presence at mga pagpapatrolya ang Escoda Shoal Tama. matapos nga ang marahas na insidenteng kinasangkutan ng BRP Teresa Magbanwa. Nag-iisa lang yung BRP Teresa Magbanwa dun. Oh. Samahan naman nila kahit ng gray ship. Dagdag pa rito, mas tumas daw ang bilang ng mga barko ng China sa Escoda Shoal at nasa 52 Chinese vessels na ang nakatambay dito mula pa noong linggo kumpara sa isang barko ng Pilipinas dito. Ayon kay Trinidad, mayroong 47 maritime militia vessels, 3 Coast Guard, 2 Navy vessels, isang hospital at isang research vessel ang China sa Sabina Shoal sa kasalukuyan. Grabe. Ito ang naging dahilan kung bakit inistasyon ng Pilipinas ang Magbanwa sa Escoda noon pang Abril upang pigilan ang reclamation na planong gawin ng China sa Yan. ating teritoryo. Yan. Yun kasi talaga ang dahilan eh kung bakit nandoon yung barko natin dahil na-discover natin na may plano ang China na magtayo ng panibagong isla doon sa may Escoda Shoal. 75 nautical miles lang yan mula sa Palawan mga tol.
Pwede nila gawing military base nila yun. Samantala, kinondena ng European Union ang ginawang pagbangga ng barko ng China sa barko ng Pilipinas sa Escoda Shoal. Sinabi ng EU na delikado ang mga ganitong aksyon at laban ito sa legal na maritime operation na ginagawa ng Pilipinas sa ating teritoryo. Ang ginagawang ito ng China ay malinaw daw na paglabag sa international law at dapat ay itigil na ito ng Beijing. Yeah. Dahil ang mga hakbang na ito ay nagbibigay lamang ng malaking banta sa seguridad para sa rehiyon. Agad na nanawagan ng European Union na pababain na ang tensyon na ito at nakasuporta di umano ang kanilang organisasyon sa Pilipinas sa pagsasagawa nito ng mga legal na pagpapatrolya sa ating nasasakupang teritoryo. Suportado tayo ng NATO. Ang naging pahayag ng EU ay sinuportahan naman ng maraming bansa at hinimok nga ang China na itigil na ang ginagawa nitong panghaharas Itong mamang to pasimuno sa lahat ng gulo. dahil labag sa batas at maaaring maglagay nga sa alanganin sa katahimikan ng Indo-Pacific region ang mga ganitong mga hakbang. Talaga nilalagay lang ni Xi Jinping sa kahihiyan ng bansa niya pagdating ng panahon. Agad namang umalma ang China sa pahayag ng European Union at hinikayat ang pamunuan na maging objective and fair at maging maingat sa mga sinasabi at ginagawa nito, lalo na raw sa issue sa South China Sea. Ayon nga sa Beijing, dismayado sila sa ginawang akusasyon ng European Union laban sa kanila hinggil sa issue ng pagbangga ng CCG sa barko ng PCG. Akusasyon pinagsasasabi nyo, may video naman malinaw na malinaw. Sa kagawain nyo na talaga yan eh. Dagdag pa rito, sinabi ng China na walang karapatan ng EU na manghimasok at magmarunong sapagkat wala naman daw itong kinalaman sa mga problema sa Indo-Pacific region. Diyan sila magaling sa mga ganyan. Para sa inyong mga reaksyon, Diba? Diyan sila magaling mga tol, yung pa-victim, no? Akala mo aping-ape, no? Samantalang sila talaga number one bully rito at sumisira ng kapayapaan dito sa ASEAN region mga tol. Anyway mga tol, bilang isang Pilipino, ano masasabi mo dyan? Comment ka na lang sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.